Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos tuldukan ni Pangulong Marcos na tutulong ang gobyerno sa Interpol para arestuhin si Bato, abay to the rescue si Escudero at pinagyabang sa buong mundo na itatago niya si Bato sa Senado. Kaya naman heto at kinalbo ang kilay ni Escudero. At ninenervyos siya kahit alam na niya na yung inisyuhan lang ng warrant ay si Digong. Ninenervyos siya, baka masalisihan Baka mamaya may warrant na lang dyan, hindi lang sinasabi sa kanya, bigla siyang kunin. No? Kaya eto na naman, si Senate President Saklolo, di ba? Hindi siya kukunin while Senate is in session. Di ba naka-recess nga sila? So, kung recess, kahit nagtago siya sa Senate, pwede siya kunin. Dahil kung siya ay malalabasan ng international warrant at itatago siya ng Senado, baka mabanata ng Senado na nagtatago, refuge ng mga international criminals. Sana wag naman. Anong itsura ng Senado na yan? Hindi lamang sa loob ng ating bansa, kundi sa international community. Nagsabi na yung Senado na siya ay tatago, siya ay kukupin. Yung rallying point, baka hindi ganun kadali. Dahil hindi naman siya Digong no? At hindi rin siya Sara. At hindi naman siya pwedeng kupkupin ng Senado habang panahon. Sabi kasi ni Cheese, in session. Hindi naman na ganun kahaba yung session ng Senado. Ngayon nga, walang session Tapos ngayon, ipipilit mo na, kailangan dito muna sa korte natin yan, maglabas ng warrant, pwede pang mag-file ng TRO. Parang kino-contradict mo yung very essence ng court of last resort. Meron tayong international humanitarian law na noong 2009 ay may Republic Act na sinasabi na pwedeng option ng gobyerno na ibigay, turnover siya. At wala namang clarification doon na kinakailangan mo munang kumuha ng warrant sa isang local court. Libre naman pala yung mga senador, no? Baka baguhin na nila yung kanilang argument, yung kanilang argument na hindi kami magko-convene sa trial court dahil naka-recess kami. Pwede rin naman palang dumalo sa mga committee Bakit hindi na lang nila gawin yung kanilang fourth win? Dapat kasi matuto sila dun sa ICC, no? Pagkahuli, daling kaagad, yun ang fourth win. Dagdag naman ng ating kababayan, dapat nang patalsikin o palayasin itong si Escudero sa kanyang pwesto. Samantala, patuloy naman ang panawagan ni Roque at Baste na mag-people power na dahil daw sa panggigipit umano ng gobyerno sa pamilya Duterte. Kaya naman dapat lang na mananagot talaga itong mga tukmol na balahura sa ating bayan. Ipakita niya na may well-founded fear of political persecution. Tandaan natin, walang political persecution na ibinibigay o ginagawa sa kanya. Lahat ng mga ebidensya na nagpapakita na di umano na siya ay involved sa Pogo, lumagpak lang yan sa kamay ng PAOK. Hindi ba sila nag-iimbestiga pumunta dito sa Lucky South 99? Doon lang naman nakita yung dokumento at lumabas ang pangalang Harry Roque. Yung may political persecution, mga ebidensya ito. Pati yung pag-rent, yung pag-release nila ng bahay nila sa Benguet. Bigla na lang din itong lumapag sa kamay ng PAOK. Napatunayang bahay pala yun ni Harry Roque. So, paano masasabing may political persecution doon? Samantala nung nagkaroon ng hearing sa Quadcom, siya mismo lahat ang nagsabi na siya, di ba, yung mga dokumento niya, kompleto ito, may BIR, yung auntie niya, pinamanahan siya, dapat may extrajudicial settlement of estate, BIR, of course, to prove na nabayad ng estate tax, yung SALN niya, lahat ito, ng mga dokumentong ito, supposed to be, hindi naman na private documents bakit? Kapag sinabi mo nagbayad ka ng BIR, makakuha agad dyan sa BIR ng tax, di ba? Makikita agad sa BIR. Tama. Extrajudicial settlement of estate, kung may kopya notaryo publiko niyan, SALN naman, dapat pampubliko yan. So ano yung sinasabi niya na hinaharas siya? Siya naman lahat nagboluntaryo sa Quadcom hearing. Ang problema ngayon, lahat ng sinabi niya doon, parang hindi niya ma-prove. Yung ibigay, political persecution na ba yun? So he has to prove that para siya mag-grant ng asylum. Meron kasi, di ba, may pending case kasi sa kanya, human trafficking. Kasi lahat po ng hinihingi sa kanyang dokumento, galing din naman po sa bibig niya he has to prove that only. Di ba? He has to prove that before the Quadcom hearing. Doon na nga lang, ang problema, baka salita sa Quadcom hearing, wala naman palang dokumento to prove his statements. Yun ang problema sa kanya. So there will be no political persecution to talk about. Dahil po, kumakalat ang fake news, hinahayaan nila ang fake news. Hindi nila ito tinutuwid. Pati po yung pagsasabi na pag may magre-raid sa bahay nila, lahat po yan fake news. Tinanong po natin si General Torre, totoo ba to na magre-raid? Wala po. Matatakot ka lang na i-raid ang bahay mo kung may kontrabando kang tinatago Di po ba? Dahil wala ka namang makatatanggap na search warrant from the court. Unless may kontrabando sa bahay mo dyan at matatakot kang i-raid. Pero as of the moment, according to General Torre, wala pong ganong klaseng operasyon. So dapat hindi rin po sila maging irresponsable sa kanilang mga sinasabi, considering na sila ay halal ng bayan.
Kasi po, emotional po sila. Pero pag sumobra po, ito yung nakaka-alarma na talaga sa taong bayan, sa bayan at sa pamahalaan at sa administrasyon. Dapat na po kaming kumilos. Dapat na po rin kumilos at pigilan kung ano pa po yung mga illegal nilang maaaring gawin. Siguro to para po makakuha ng simpatsya sa tao na ang tatay ko, kinuha si dating Pangulong Duterte, kinidnap. Ang problema po kasi, ibang sa mga kababayan natin, naniniwala agad. Sana po sumuri-suri din po kayo. Hindi po lahat na nakikita niyo po na nagpapaawa yan, totoo po. May mga lawyers naman po sila. Nandiyan naman po si VP Sara, lawyer. Nandiyan si Atty. Harry Roque, lawyer. Nandiyan si Atty. Panero, lawyer. Alam naman po nila yung elements ng kidnapping eh. Tandaan po natin yung kidnapping kasi, di ba, taking of a person against his will. Pero kung ito naman po ay may valid, no, warrant of arrest issued by an authority, hindi po ito masasabi. Ang pagkuha po sa kanya, merong pinanggagalingan. Legal po. Narito naman ang buwelta sa kabalbalan ni Escudero na halatang protektor ng mga Duterte. Ang ano ko lang dito is that bakit meron ganyan ng mga pronouncement na pinamunahan na, nauuna na hindi pa naman talaga, yung wala pa naman opisyal na sinasabi tungkol sa pagkaka-aresto o yung balak na aresto si Senator Bato. So, yes, in certain instances, pero exceptional instances, pwede yung tinatawag ng mga institutional prerogative ng Senado o ng House of Representatives. Pwede yung mga tinatawag na yung sinasabi nilang institutional courtesy. Pero ano po, parang iba ang nagiging dating sa maraming tao. Kasi yan ba ay isang offer of a refuge or offer of sanctuary or offer of immunity or impunity? Kasi nga, alam naman natin kung gaano kaseryoso yung kaso doon sa ICC. Now, in the case of Senator Bato, yun lang po ang pinagkakataka namin. Why do they have to say that at this point? And why do they have to already assure and offer to Senator Bato that kind of treatment or privilege na hihintayin muna na ma-exhaust niya ang legal remedies bago pwede nila na i-turn over kay Senator Bato. Pero siyempre, kung halimbawa, lumabas na rin yung warrant of arrest kay Senator Bato from the ICC at ganun uli ang mangyayari that the ICC would seek the assistance of the Interpol at kukunin uli yung ating assistance, yung Philippine government, just like what happened yung sa pag-aresto ng former president, ay talaga naman na duty-bound yung Philippine government na i-enforce yung warrant of arrest. Now, kung gusto niya magtago lang dyan sa Senado, sa premises ng Senado, within the premises, siguro yung authorities natin, sila ang magbibigay ng courtesy, respeto sa institusyon na hihintayin na lang muna nila sa labas si Senator Bato. But that, it gives or a bad taste in the mouth na ganun ang sinasabi na ngayon pa lang pwede namin na bigyan ng protection muna si Senator Bato para ma-exhaust na muna niya yung legal remedies bago payagan yung pag-aaresto sa kanya. Ganun ang nagiging pagkakaintindi ng karamihan dun sa naging statement ni Senator Cheese. As I said kanina, baka iba yung ibig niyang sabihin, pero yun po ang nakuha sa kanya, naisip tungkol doon sa statement niya. And it's not good really for the institution. Dapat maging maging discerning, maging maingat. Kailangan, in the scheme of things, ang lagi dapat nangingibabaw yung hustisya and also pananagutan. Justice and accountability. Dapat kilalanin din nila yung karapatan ng ICC. Dahil nga yung ICC ay meron silang jurisdiction pa rin dun sa mga krimen na yon na nangyari, yung alleged crimes against humanity na nangyari nung miyembro pa tayo. Pero outside of the jurisdictional issue, malinaw naman po na kapag ang ICC ay humingi uli ng tulong sa Interpol at ang Interpol humingi uli ng tulong ng Philippine authorities, dapat kilalanin po yan. Kasi nga po, miyembro pa ang Pilipinas ng Interpol. Saka meron din po tayong domestic law, yung Republic Act 9851, na pwede talaga i-waive ng Philippine authorities, Philippine courts, yung jurisdiction over an investigation or prosecution ng isang tinuturo na perpetrator ng alleged crimes against humanity at pwede talagang i-render doon sa International Tribunal with competent jurisdiction. Yung mismong Korte Suprema natin, nasabi na nila na kahit nag-withdraw na yung Pilipinas, withdraw tayo ng dating Pangulo sa ICC and Rome Statute, ay meron palang jurisdiction ng ICC at hindi ito makakalibre o hindi dapat makaligtas yung mga personalidad na inaakusahan doon sa mga crimes na yon which happened during the time that we were still a member. So, kailangan maingat po ang ating Senado, lest na may misinterpret. Ngayon nga, ganun na yung tingin ng iba, ng marami, na parang, ano yan,
bakit ganyan na kaagad? Ready ka agad magbigay ng protection na hindi pa naman nangyayari that particular instance na meron ng warrant of arrest. Yun nga po ang sinasabi ko. Dapat po ang ating mga senador ay dahil institusyon sila, at kapag institusyon ka, ang ano dyan is that ginagalang mo ang batas, whether it's domestic law or international law. Yung Rome Statute is an international treaty. Yung ICC, malinaw na isang international tribunal with competent jurisdiction. Dapat po maingat sila sa kanilang hakbang. Na kasi syempre, 'di ba, ayaw din syempre ng Senado na hindi nilirespeto ang kanilang institusyon. Ganon din sa ibang mga institutions. Kasi yung kaso naman, hindi naman nandyan sa Senado eh. Kasi wala naman talaga silang mandato para dyan sa mga ganyang kaso. Meron isang international court na malinaw ang jurisdiction at kilalanin nila ang mga proseso rin ng institusyon na yan. So dapat maingat, maging discerning, mag-isip. At tama ba ang gagawin na yan? Na proprotektahan mo yung isang nasasangkot sa crimes against humanity, gagamitin ang institusyon para lang matulungan yung isang akusado.